Amen? So magandang gabi po sa ating lahat na narito ngayon and I hope and I pray na sa kabila ng mga pagsubok natin pinagdaraanan, nandito tayo at nagpapatuloy at nagtitiwala at nananangan sa Panginoon. Amen po ba? Kumakalat ang mga sakit, ang dahil mga pinagdaraanan, problema sa pinansyal, paano yung mga gastusin at mga bayarin. So maraming mga nararanasan, mga problema sa pamilya, problema sa mga relasyon, pero sa kabila ng lahat, kahit sa mga karamdaman natin, ginugo po tayo ng karamdaman sa ating pisikal na katawan. Pero sa kabila ng lahat, nananatiling tapat ang Panginoon sa kanyang pangako na hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Sige po, at manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo, O Diyos, sa panibagong araw ng pag-aaral ng inyong mga salita. Lord, ang salita nyo, ang siyang pinaguhugutan namin ng kalakasan. Sa inyong mga salita, Lord, naroroon na dinidisiplina nyo kami, tinatama nyo kami, kinokorek nyo kami, Lord God, lalo na kapag kami ay namamali na ng landas. Sa pamamagitan ng inyong mga salita, ang salita nyo pa rin ang nagbibigay sa amin ng kalakasan sa panahon naman ng kami ay nanghihina. Sa pamamagitan ng inyong mga salita, Lord, ito'y pangako nyo na nangyayari at mangyayari sa mga taong nananampalataya sa inyo. Lord, salamat dahil kahit kailan hindi nyo kami iniwan. Ang inyong mga salita ang siyang nagbibigay sa amin ng nagpupush sa amin para magpatuloy kami, Panginoon, na lumago pa sa pananampalataya at maglingkod sa inyo. Salamat po sa presence ng bawat isa na naririto ngayon, maging sa mga naka-online, Lord God, na nakakapakinig na inyong mga salita. Lord, right now, ngayon pa lang, Panginoon, dalangin po namin na ibigay nyo, Lord God, sa bawat isa ang karunungan upang maunawaan at maintindihan namin ang inyong mga salita at matanggap namin ito, Panginoon, ng may pagpapakumbaba sa aming mga buhay. Kayo, O Diyos, wala nang iba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Mga kapatid, hindi naman na po bago yung ating topic ngayon, ngayong gabing ito, pero patuloy na iniuulit-ulit po sa atin. Naaalala ko kasi yung pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo po, grabe yung love ng Lord sa kabila ng lahat ng ating mga sitwasyon na pinagdaraanan na ano ngayong mga nakakilala tayo sa Panginoon, nalaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung paano ka niligtas sa mga sitwasyon mo sa buhay. Until now, mga kapatid, aalalahanin mo yung mga nakaraan, kung ano yung mga dinanas mo, ano yung mga nangyari sa pamilya mo, sa personal na buhay mo, sa mga sitwasyon na nasa paligid mo. Pero ngayon, masasabi mo talaga na hindi ka pinabayaan ng Panginoon. Lalo na yung grabe yung pagmamahal niya, kapatid. Ayaw niyang mapariwara ka. Ayaw niya tayong mapariwara. Ayaw niya tayong mapahamak. And isa sa mga talagang nagmamanifest na pagmamahal ng Panginoon sa atin, na gusto niyang patuloy na makita sa buhay natin, i-practice natin, maging huwaran tayo. Alam niyo po ba kung anong klaseng pagmamahal? Yung pagmamahal na ang hirap abutin, ang hirap gawin bilang tao dahil nasaktan ka, dahil nahirapan ka, dahil may mga nangyari. Kung iaano mo yung situation ng mga pinagdaanan mo sa buhay, hindi mo kaya. Pero anong klaseng pagmamahal ba itong sinasabi ng Panginoon na gusto niyang maging katulad natin siya? Ang topic po natin ngayon is all about love your enemies. Isa sa mga matinding pagmamahal na ang hirap mo ibigay. Okay lang kung pagmamahal sa kapwa, di ba? Lalo na sa mga taong wala namang nagawa sa iyong masama. E paano yung mga taong nakasakit na sa iyo talaga? Isa pala sa mga situation sa buhay natin kung bakit nakakaranas tayo ng panghihina, nakakaranas tayo ng downfall sa buhay natin. Kapag may mga taong nakasakit sa atin, may mga narinig tayong mga salita na nadadown ka agad tayo. Ang ganda ng situation mo kanina eh. Okay ka eh. Pero pag meron kang na-experience o nangyari sa buhay mo, itong maghapon na to, tapos biglang hindi ka ready, hindi ka prepared, na naapektuhan ka, talagang madadown ka. Unang-unang na ano sa buhay natin, ang ating puso, mga kapatid. Kaya nga lagi sinasabi ng Panginoon na check mo yung puso mo. Teka muna, baka mamaya hindi mo nababantayan. Pwede mo sabihin na
Okay ako, hindi ako okay lang ako, hindi ako nagalit, hindi ako sumama ng loob. Pero ano mo talaga, affected ka sa mga situation. Bakit? Kasi ang hirap mong supilin yung nasaktan mong damdamin. Buksan po natin ang ating Bible sa Matthew chapter 5 verse 38 to 48. Sige po, Matthew 5:38 to 48. So ito ay isa sa mga katuruan na ibinigay ng ating Panginoong Kristo. Kausap niya rito ang mga disciples niya at ang mga taong nakikinig sa kanya, na lagi niyang sinasabi na yung pagmamahal na dapat nating ibigay sa mga taong nasa paligid natin. Hindi ka mamimili, wala kang kikilingan, wala kang papaboran, kundi lahat ng nasa paligid mo dapat equal yung treatment mo. Oo, meron kang kaibigan, meron kang mga close na tao, pero pagdating sa pagpapatawad, ito yung pinakamatindi na napakahirap nating ibigay, pero ito ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi po rito sa Matthew 5:38, narinig niyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka man ninuman upang makuha ang iyong damit, panloob, ibigay mo ito sa kanya, pati ang iyong damit na pangbalabal. Kung pilitin ka na manlulupig, na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo ito ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Yan lang po na natin itong unang part na ating binasa. No? So dito pinapakita sa atin ng Panginoong Jesucristo habang kausap niya ang mga disipulo niya. Sabi niya rito, alam niyo noon, di ba, na ang ginagawa noon, kapag may ginawa sa iyong hindi maganda, gantihan mo. Gawin mo rin sa kanila yung mga bagay na ginawa sa iyo. Kaya nga dito nakaano po rito na sinasabi rito na sa salita ng Panginoon nung Old Testament sa Leviticus chapter 24 verse 19. Iyan lang po natin. Leviticus chapter 24 verse 19. Bakit ganito yung pagkakasabi ng Panginoong Kristo na may nabago ba? May nangyari ba? Old Testament times, ito yung katuruan, ito yung sinabi. Ang makapaminsala sa kapwa ay pipinsalain din tulad ng kanyang ginawa. Baling buto sa baling buto. So halimbawa, ikaw ay nakabali ng buto ng ibang tao, babaliin din ang buto mo. Mata sa mata. Kung nabulag mo yung kapwa mo, bubulagin din yung isang mata mo o kung ano man ang naapektuhan. Ngipin sa ngipin. So kung anong ginawa mo sa kapwa mo, siyang gagawin din sa iyo. Kung anong ginawa niya, gayon din ang gagawin sa kanya. Verse 21. Sabi rito, ang makapatay ng hayop ng kanyang kapwa ay kinakailangang magbayad ng hayop din. Ngunit ang pumatay ng kapwa-tao ay dapat ding patayin. So ito yung sinasabi ng sa Old Testament, sa Leviticus, nakalagay din yan sa Exodus, nakalagay din sa Deuteronomy. So makikita natin dito na ginawa ito dahil sa ang mga tao para magkaroon ng takot na hindi gawin. Kasi wala pa po ang ating Panginoon Kristo dito sa ibabaw ng lupa at hindi pa siya nagkakatawang tao. Dahil sa katigasan ng ulo ng mga tao, nagagawa nila ang mga dapat nilang gawin. So nagkaroon ng batas na kapag ikaw ay nakasakit at may nagawa kang hindi maganda sa tao, ganun din ang gagawin sa iyo. Verse 22, nakalagay nga rito, iisa ang batas na paiiralin sa mga katutubong Israelita at sa mga dayuhan, ako si Yahweh ang inyong Diyos. So merong silang batas na pinapairal para matakot ang mga tao. And I believe isa ito siguro sa mga inaano ng mga tao, lalo na sa batas, ng mga nagpapasa ng batas na yung tinatawag na death penalty para matakot ang mga tao. Kasi nowadays, di ba? Grabe, grabe talaga, parang walang takot ang mga tao sa mga ginagawa nila. Maraming sinusulong, maraming tao na nagsusulong na ibalik ang death penalty para maiano ng mga tao yan. Yan, yung mga magnanakaw na yan, yung mga ano na yan, na talagang wala silang pakialam. Marami silang naapektuhan, di ba? Yan ang mga naririnig natin ng mga kwento. Kasi ang tao wala ng takot. Kaya inano nila ito ng Panginoon na itong batas na ito ay pinairal para magkaroon ng takot. Pero sa kabila ng lahat, gumagawa pa rin ng kasamaan ang mga tao.
So sinabi ng Panginoon Jesucristo dito, na balikan po natin yung Matthew chapter 5 verse 38, na narinig yung sinabi mata sa mata at ngipin sa ngipin. Verse 39, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag niyong, eto ang Panginoong Jesucristo ang nagsasabi, huwag niyong paghihigantihan ang masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo sa kanya ang kaliwa. Ano ba ibig sabihin dito? Pinapawalang bisa ba ng Panginoon ang batas na ginawa noon? Hindi. Pinapakita niya yung yung bagong salita na sinasabi niya, utos na huwag kang gaganti. Kung may ginawa sa yung ibang tao, nakalagay pa rito na kapag sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo pa yung kaliwang pisngi mo para isampal. Di ba? Ang sabi pa rito sa verse 40, isakdal ka man, ninuman upang makuha yung damit, halimbawa, merong magkaso sa'yo. Merong gusto magano na yung damit mo makuha. Kahit yung pati yung damit na pangbalabal, ibigay mo na sa kanya. Ikaw yung agrabyado, ikaw yung nasaktan, ikaw yung ginawa ng hindi maganda, pero ibibigay mo pa rin sa kanya yung mga bagay na para makita niya na hindi ka gaganti. In fact, mahal mo yung tao. Kahit na anong ginawa sa'yo. Ang hirap po mga kapatid, di ba? Sabi pa rito, sa verse 41, kung pilitin ka naman lulupig na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, pasanin mo yun ng 2 milya. Ano yung mga manlulupig? Yung mga taong sumasakop sa iyo. Tapos uutusan ka, pasanin mo to. Napapasakop ka sa kanila, pasanin mo to na 1 milya. Gawin mo pa ng 2 milya na walang pagrereklamo. Kapatid, sa atin, dito, maging agrabyado ka lang sa trabaho, parang masama na loob mo, hindi ba? Kapag yung mga iba, walang ginagawa, ikaw ang trabaho ng trabaho. Nagrereklamo na tayo, ano ba yan? Ako na lang na ako ang nagtatrabaho. Kaya ang gagawin mo, instead na gawin mo pa yung dapat, yung best mo, tatamarin ka na. Mawawalan ka na ng gana. Nakatingin ka sa mga paligid mo na unfair ang mundo. Unfair naman. Ako nagtatrabaho, ako gawa ng gawa, pero siya walang ginagawa. Anong nakalagay sa Bible? Ang sabi ng Bible, gumagawa ka, kumikilos ka, as if sa Panginoon ka naglilingkod, hindi sa tao. So sa lahat ng mga nangyayaring ito, ang gusto ng Panginoon, huwag kang maghiganti, kapatid. Kahit napakasakit, kahit ang hirap ng pinagdaraanan mo, ibigay mo sa Kanya yung hanggat kaya mo na maibigay. Kahit ang hirap na inaano sa atin ng mundo na binabagsak ka, nilalait ka, sinisiraan ka, anong unang nasasaktan sa atin, kapatid? Kahit pasabihin ng bibig natin na tayo ay hindi naggalit, hindi sumama ang loob natin, pinatawad na natin yung tao, pero sa puso natin, tusok, sugat. Di ba? Ang sakit. Mumurahin ka. Sabi nga ng iba, mabuti pa sinuntok ka kaysa pag minura ka, sakit eh. Tumatago sa kaibuturan ng puso mo. Merong sinira sa'yo eh. Hindi mo ginagawa. Pero inaanoan ka ng mga kwento na hindi tama. Kasi bakit? Kasi hindi lang naman yung taong yun ang nanlalait sa'yo, naninira sa'yo. Kasi pag naano yung mga kwento na yan, pati mga ibang tao, iba na ang iisipin sa'yo. Di ba? Ang sakit mga kapatid. Ang hirap. Naalala ko po yung mga kwento, di ba kay Peter Tanchi ng sa CCF, na alam naman ng iba sa atin yung kwento na yan, na yung kanyang anak ay na-rape, na habang siya ay nasa gawain doon sa bahay nila, pinasok ng mga masasamang loob at ang kasama lang yata niya, kaibigan niya, at na-rape. Nung malaman niya, pag uwi niya ng bahay, siya yung head pastor ng CCF, pag uwi niya ng bahay, nahalaman niya yung kwento ng kanyang anak. Pero alam nyo, ang hirap ng pinagdaanan ng pastor na yon, na sa tuwing siya ay magme-message, Lord, pinagdaanan ko to. Ang hirap. Paano ako humaharap sa tao na nag-share ako ng Word of God pero ang tindi ng pinagdaanan ko. Pero pinatawad niya yung mga taong may ginawang hindi maganda sa kanyang anak. Matagal na panahon na pinagdaanan niya ito, nahirapan siya, pero pinatawad pa rin niya. Isang kwento pa rin po ng isang artista, si Sherry Pie Picache. Ewan ko kung naaalala niyo kasi na ano minsan,
yung kanyang testimony na yung kanyang nanay ay pinatay. Alam niyo po, siyempre magulang mo yun, di ba? Pero ang ginawa niya, pinuntahan niya sa kulungan yung taong pumatay. At pinatawad niya yung tao sa ginawang pagpatay sa kanyang ina. Mga extraordinary na mga kwento na ang hirap kung sasabihin natin kung sa atin duman, Lord, ang hirap. Ikaw kapatid, anong mga pinagdaanan mo na napakahirap na magpatawad? Lahat tayo, ako naniniwala ako, lahat tayo nakaranas ng mga ganitong sitwasyon sa buhay natin na nasaktan ka at napakahirap na magpatawad. Panahon, minsan may magsasabi, panahon na lang magsasabi para mapatawad mo siya. Pero sinasabi ng Panginoon sa atin, huwag nating paghigantihan ang mga masamang tao sa halip. Matutunan natin ang magpatawad. Okay lang ang magmahal sa kapwa mo, lalo na yung mga taong kahit na hindi mo siya kilala, pero wala namang ginagawang masama sa'yo. Pero yung nakagawa ng masama sa'yo, extra ano na po yan, ordinary na hindi na ikaw ang Panginoon na talaga ang gagalaw at kikilos sa buhay natin. So mga kapatid, hindi po exempted ang mga pastors dito. Hindi exempted ang mga leaders dito. Even mga pastors o mga lingkod ng Panginoon, pinagdaraanan nito. Kaya nga po, kung makikita natin sa Matthew chapter 6, verse 12, yata yun, tungkol sa prayer, kasama siya dun sa prayer na yung guide na ibinigay sa atin ng Panginoon. Di ba? Ang nakalagay dito, oh, at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Bakit kasama yan sa prayer? Kapatid, ang hirap na ikaw, lalo na kung lingkod ka ng Diyos na nagsishare ng salita ng Panginoon pero ang itim ng puso mo. Ay, kami nga po ni Pastor Nick, marami rin kami mga na-experience na mga na-deliverance. Lagi sinasabi nga ni Pastor Nick, hindi ka pa talaga nagpapatawad. Pastor, nagpatawad na po ako. Kita ko sa puso mo, ang itim pa rin eh. Di ba? Si Pastor Nick, nakikita yun. Kaya nga, pero bagamat ako, hindi ko man makita kung ano yung kulay ng puso ng tao, pero makikita mo sa action. 'Di ba? Sa may gift of discernment naman tayo, makikita mo rin naman sa kinikilos niya, sa ginagalaw niya, minsan may sinasabi, Pastor, nagpatawad na ako. Pinatawad ko na talaga siya. Eh kapag nakita mo siya nung gagawin mo, wag lang mangyari yun, Pastor. Wag na muna. Wag na muna na pag nakita ko siya kung saan man ko, iiwasan ko siya talaga. So that means hindi ka pa talaga nagpapatawad. Di ba? Madaling magsabi na nagpatawad ka dahil baka mapulaan ka dahil Kristiyano ka, lalo na pastor ka, di ba? O leader ka o kung ano man, meron kang ah, naglilid ka na isang gawain sa church. Tapos sasabihin, meron kang hindi pa sinasabi o inilalabas o hindi ka pa nagpapatawad. Kasi sinasabi mo yan eh, madalas na nababanggit natin ang salita ng Panginoon. Sa salita ng Panginoon, ang matutunan natin mahalin ang kapwa natin, matutunan natin mahalin ang mga kaaway natin, matutunan natin patawarin kahit ang tindi ng ginawa sa atin. Eh meron nga akong mga kakilala mga Kristiyano na nagsasabi sa kanila, Pastor, alam ko ang hirap ng mga pinagdaraanan natin. Lahat naman tayo may mga pagsubok. Okay lang, Pastor, tatanggapin ko yung mga pagsubok na pagdaraanan ko. Huwag lang pag nagkaroon ng pagsubok ang pamilya ko o pag merong nanlait sa kanila. Di ba? Hindi mo kailangan sabihin yun eh. Kasi tayo may kanya-kanyang personal na relationship sa Panginoon. Pagsubok na pagdaraanan niya, totoo, kapag may nangyari sa anak mo, affected ka bilang magulang. Pero ang gagawin natin talaga, manalangin at turuan natin ang ating mga anak na matutunan nilang magpatawad, kapatid. Ang hirap. Kapatid, isa ito sa napakahirap na isinasabi ng Panginoon sa atin, yung pagpapakumbaba. Eh, hindi ko alam kung masasabi kong lahat tayo may pride. Di ba? Dahil ang hirap na magpakumbaba. Siguro hindi kayo mayabang na kapag nagsasalita ka, o ano, ako magaling ako, patalino ako. Hindi ka siguro ganyan. Pero yung simpleng tao ka lang, pero ang hirap na sabihin mo, thank you ah. Ang hirap na magsabing, sorry, nagkamali ako, nagkasala ako. Yan yung mga salita na short, ano lang, word, pero hindi mo masabi.
patawarin mo ako. Bakit? Kasi yung step pa lang na lalapit ka dun sa tao, kahit ikaw na may kasalanan, ikaw na may kasalanan, ang pride pa rin natin, di ba? Ang hirap. Sa pamilya lang, ganyan eh. Minsan eh, nasaktan mo yung anak mo, ba't ako ba't ako huwingi ng tawad sa iyo? Anak lang kita. Di ba? Mga salita ng parang ano, parang mga artista no, sa mga pelikula no. Pero hindi eh. Kristiyano tayo na itinuturo ng Panginoon na magpakumbaba, lumapit, kahit ikaw na'y agrabyado. Pastor, ang hirap naman yan. Agrabyado pamilya ko. Ang dami ng ginagawang hindi maganda sa akin. Hayaan mo ang Panginoon ang gumalaw at kumilos. Ang sinasabi ng Lord sa atin, matutunan nating magpatawad at humingi ng kapatawaran. Kaya kasama ito sa prayer eh, di ba? The Lord's Prayer na sinasabi dito sa tuwing lalapit tayo sa Panginoon, dapat malinis ang puso natin. Ang hirap pa, mag-i-speak ka sa harapan, tatayo ka sa stage, galit ka. Tatayo ka sa stage, pag nakita mo yung mga tao, tapos merong tao doon na nakasakit sa'yo, ibabaling mo sa iba yung ano, yung, yung paningin mo. Kasi pag nakikita mo siya, nanggigigil ka. Ang hirap kaya nun, di ba? So, kailangan maging malinis tayo sa tuwing ikaw ay mananalangin, sa tuwing ikaw ay lalapit sa Panginoon. Kung merong harang, kung merong hadlang, barrier, para hindi makakilos ang Panginoon sa buhay mo, check mo ang puso mo. Totoo nga ba, kapatid, na sa lahat ng mga taong may ginawang hindi maganda sa iyo, napatawad mo na. Sabi po rito sa 1 Peter chapter 3 verse 8 and 9, mahirap po, masakit, napakahirap, pero ito yung isang bagay na pinapagawa sa atin ng Panginoon sapagkat ginawa niya ito. Na hindi siya nag-react kahit na binabatok-batukan na siya, minumura na siya, sinugatan siya, sinaktan siya, hindi siya nagsalita. Sabi rito sa 1 Peter 3:8 and 9, sa aking pagtatapos, pero hindi pa po tayo tapos. Sa aking pagtatapos, magkaisa kayo at magdamayan, magmahalan bilang magkakapatid at maging maunawain at magpakumbaba. So lahat ng ito eh, related eh. Magdamayan, kung kinakailangan, kung merong kang magagawa, tumulong ka kapatid. Ang hirap po sa atin, hindi na ka tayo tumutulong, nagko-comment pa tayo, di ba? Merong mga mahirap na lalapit sa iyo. Okay lang, kung di mo na siya bigyan. Kasi nga, hindi natin din alam kung inaano ng Lord sa iyo. Baka mamaya, sindikato nga yan. Pero huwag ka na magko-comment ng kung ano-ano. Ay, ayoko nga magbigay dyan. Sindikato kaya yan. Eh, paano kung totoo? Na yung tao nangangailangan, tapos hindi mo tinulungan. Ginudge mo na kagad siya. Di ba? Mas mabuting manahimik ka na lang. Wala ka nang ginawa eh. Hindi ka na nga nagabot eh. Tapos magko-comment ka pa sa kanya. Magmahalan bilang magkakapatid. Kung ang turing natin sa mga kasama natin sa church o sa mga kapatiran ay kapamilya, ako naniniwala ako na gagawa ka ng way para maging maayos ng lahat. Kasi kapamilya ang turing mo sa kanya eh. Not unless, kung ang tingin mo dun sa kapatiran o sa kasama mo sa church ay parang anak sa labas, di ba? May kinikilingan kapatid. May kinikilingan tayo. Meron kang inaano na pagdating sa kanya, iba yung treatment mo. Pero pagdating dito, maganda yung treatment mo. At no po yan sa salita ng Panginoon na sinasabi niya yung partiality. Huwag kang wag magkaroon ng kinikilingan tayo sa mga tao sa paligid natin. Sabi rito, maging maunawain kahit hindi ka una-unawa yung mga tao. Iba-iba ugali natin kapatid. Sa JCM lang eh. Sa Olonga po, sa JCM lang talagang sa church natin, iba-iba karakter natin. Ang hirap unawain, ang hirap intindihin. Ang tanong, ikaw ba? Di ba? Tayo ba? Ang sasabihin natin, ang hirap unawain itong taong to. Ikaw ba? Inuunawa ka rin ng iba. Inuunawa din tayo ng iba. Bakit? Kasi nga, iba-iba yung mga karakter natin na dapat nating unawain at intindihin. Kadalasan, na mga nangyayari sa atin mga kapatid, ang laking factor, yung upbringing sa'yo, yung pamilyang nakagisnan mo, yung surroundings mo, bakit ganyan ang ugali mo? Ayun pala, family mo, magulo, di ba? Kaya pagdating sa ano, dala-dala mo 'yan. O may mga pinagdaanan ka nung bata ka pa, inalipusta ka, nilait ka, merong mga hindi ginawang maganda sa iyo. Sa paglaki mo, dala-dala mo 'yan.
Kinikimkim mo yan sa puso mo. Kaya nga dito natututunan natin na magkaroon ng deliverance para makalaya tayo doon sa mga bagay na pinagdaanan natin na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. At nung makilala natin ang Panginoon, natutunan nating makalaya. Natutunan nating i-renounce yung mga spirit na nasa sa atin at sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Pero habang tayo ay nananampalataya sa Panginoon, hindi tayo natapos sa ganun. Yes, pinalaya ka sa mga nakaraan mo, na-deliverance ka. Pero lumalago ka. Ang daming mga pagsubok at gagawin sa'yo ng kaaway, ibabalik ka pa rin uli sa mga dati mong pinagdaanan. Tapos na yun. Kaya kinakailangan magpatuloy ka at merong binabago sa buhay natin. Ang sabi rito, magpakumbaba. Ang hirap. Ito nga, mapagpakumbaba. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, na napakahirap sa atin ang magpakumbaba. Kahit pa ikaw ay simpleng tao lang. Pero yung ikaw mismo yung lalapit, napakahirap. Tanging ang Panginoon lang ang pwedeng makatulong sa atin para tayo kalapit sa mga taong nasaktan natin o gumawa ng mga bagay na sinasabi ng Panginoon. And then sabi rito, huwag niyong gantihan ng masama ang gumagawa sa inyo ng masama. Huwag niyong sumpain ang sumpa sa inyo. Alam niyo po ba na isang sumpa din o isang bagay na nabibitawan natin? Ah, Kristiyano ka na, totoo naman na kapag may ginawa sa yung ibang tao, bahala ang Lord sa kanya, di ba? Mananagot siya talaga sa Panginoon. Pero kung ikaw mismo manggagaling sa bibig mo, sinaktan mo ako bahala ang Panginoon sa iyo. May mangyayari sa iyo, hindi maganda. Hindi po dapat mangyari sa atin. Hindi po dapat lumabas sa bibig natin yun. Hayaan natin ang Panginoon. Di ba? Hayaan po natin ang Lord. Paano kung nabago yung tao? Paano kung nakilala siya? Nakakilala siya sa Panginoon. Hindi ba? So, makikita natin dito na lahat ng tao may pag-asa habang tayo ay nabubuhay. Yun ang ugali niya eh. Yun siya. Lalo na kung di siya mananampalataya. Paano kung nakakilala siya? Tapos may mga bumitaw sa kanya ng mga hindi magaganda. Pero syempre, talagang inaano niya yon para magpatawad siya sa mga ginawa niyang pagkakamali noon, lalo na kung nanlalait siya. Pero dito, wag na wag maglalabas sa bibig natin ng sumpa o mga bagay na ikasasama o ikapapahamak ng iba. Sa halip, pagpalain niyo sila dahil pinili kayo upang tumanggap ng pagpapala ng Diyos. So, ano sinasabi dito sa binasa natin sa ano na kapag sinampal ka sa kanan, hayaan mo yung kaliwa mo, ipasampal mo din. So ano ibig sabihin? Wag na wag kang maghihiganti, hayaan mo at ipanalangin mo ang mga taong nakasakit sa iyo. Pray, love your enemies and pray for those who persecute you. So lahat ng mga taong nakasakit sa atin mga kapatid, may ginawang hindi maganda sa atin, i-bless natin, ipanalangin natin. Kami nga, meron kaming mga pinagdaanan nila Noemi, lalo na ng mga bata pa yung mga anak namin. Na talagang ang tindi ng mga naranasan namin. Yung iba sa inyo na alam niya na alam na yung kwento, testimony ko pagdating sa ganyan, na talagang wala kaming ginagawa pero matindi yung ginagawa sa amin talaga. Sinisiraan kami. Pero ang prayer namin, makakilala sila sa Panginoon. And dumating yung time na yun talaga na sila mismo ang lumalapit sa amin na tumingi ng tulong para sa panalangin. So nagkakaroon ng open doors para yung salita ng Panginoon at si Lord talaga ay matanggap nila sa kanilang buhay. Amen? Alam niyo yung panahon, hindi mo alam kung ngayon, bukas, sa isang linggo, sa isang buwan, sa isang taon, o marami pang taon bago maayos yung karakter ng isang tao. Pero ikaw, anong part mo? Magpatawad, kapatid. Sabi balik tayo sa Matthew 5 verse 43. Matthew 5 verse 43. Ang sabi po rito, narinig nyo sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian ang iyong kaaway. So ito rin yun, di ba? Parang an eye for an eye and a tooth for a tooth. Ngunit, ito naman ang sinasabi ko, sabi ng Panginoon Jesucristo, ibigin nyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin nyo ang mga umuusig sa inyo upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masasama. Nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. So lahat ng mga nare-receive natin dito sa ibabaw ng lupa, nare-receive din ng mga masasama.
Ang ulan para sa lahat. Alam nga namang, ang ulan ay nasa iyo lang, tapos sa kanila, ito lang ulan. Di ba? Dadaan ka sa kalsada, sa iyo lang umuulan. Hindi, lahat nabubuhusan. Lahat nakakatanggap ng pagpapala. Pero ang tanong, natutunan mo ba na magpatawad? Ano ang distinction ng mga taong anak ng Diyos, mananampalataya at di mananampalataya? Ngayon, kung ikaw ay grabe yung galit mo, hindi ka pa nagpapatawad kapatid hanggang ngayon, wala tayong pinagkaiba sa mga di mananampalataya. Ano ang distinction natin sa mga hindi mananampalataya? Kung nagtitiwala ka sa Diyos, nananampalataya ka at merong Kristo sa puso mo, paano natin isa sa pamuhay yung pagkakaiba natin sa di mananampalataya? Amen po ba? So dito maano natin, yung katuruan na sinasabi ng Panginoon, gusto niya na maranasan natin at ipaalam natin sa iba na iba tayo. Peculiar tayo, unique tayo, kakaiba tayo. Actually, alien nga tayo dito sa mundo eh. Ang ating residency ay nasa heaven. So nandito lang tayo sa ibabaw ng lupa sa temporaring panahon lang. Hindi tayo panghabang buhay dito. Ipakita natin kung ano ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Ang pagpapakumbaba, ang paghingi ng tawad, ang pagpapatawad, ang pangunawa sa mga tao, at pagpipigil sa ating mga dila na makapagsalita ng mga masasakit na sinasabi. Minsan biro lang mga kapatid, di ba? Pero yung biro, hindi mo alam na offend yung kapatid mo. Na offend yung mga taong nasa paligid mo. Ay, sorry, biro lang yun eh, ha? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pero ikaw ay nakasakit. Di ba sabi nga sa Bible na wag nawa na ikaw ay maging stumbling block sa mga mananampalataya para lumago sila sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Di ba? Kasi nakakatakot na ikaw ang magiging harang sa paglago ng kapatid mo sa pananampalataya niya sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, huwag nating hayaan na maghari sa atin yung galit, yung poot. Kasi actually, nung una, tampo lang yan eh. Pero hinayaan mo kasi okay lang po, hindi naman po ako nasaktan. Yung tampo na yan, medyo masama na yung loob mo. Kasi inuulit, pastor eh. Akala ko ba nagpatawad ka? Inuulit eh. O so kung inuulit, anong gagawin mo? Patatawarin mo? Kakausapin mo na na-offend ka, nasaktan ka? Di ba? Ngayon, pag pinabayaan mo yan kapatid, okay ka lang. Yung masamang loob na yan, nagiging galit. Galit ka na. At ayaw mo na siyang makatabi, ayaw mo na siyang makausap, at ayaw mo na siyang makaharap. At yung galit na yan, hindi mo pa rin inasikaso, hindi mo pa rin ginawa ng paraan, hindi mo hinayaan ang banal na espiritu ay gumalaw at kumilos sa buhay mo, marami na maapektuhan sa iyo sa spiritual life mo. Baka tamarin ka ng magbasa ng Bible, tamarin ka ng manalangin, tamarin ka ng umattend. Kasi hanggat nandiyan yung taong yan, hindi ako aattend. Di ba? Parang grabe na eh, no? Kasi galit ka na eh. At yung galit na yan, nagiging poot na. Sobrang poot na gumagawa ka na at nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa mo. To the point, ang huli, papatay ka ng tao. Hindi man tayo kriminal na pumatay ka, literally. Pero nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, mamatay ka na sana. Sobra na yun, kapatid. Na wag nating hayaan na mangyari sa atin na maging ganon sapagkat anak tayo ng Diyos. Pero ako nakikita ko dito, sa tampo, kinokonbi ka ng Holy Spirit eh. Sa sama ng loob, kinokonbi ka ng Holy Spirit. Kapag medyo galit ka na, parang nawawalan ka na ng conviction. Eh paano na pag napuot ka na talaga at gusto mo nang pumatay? Eh, hindi ka na namumuhay sa buhay na sinasabi ng Panginoon sa atin. Amen po. Marami pong Kristiyanong ganyan until now. Ang hirap. Minsan makaano ka nga sa pamilya mo, tumaas ang boses mo, magalit kang hirap, di ba? Umiinit ang ulo mo, basta-basta. Makasabi ka ng hindi maganda, maka-offend ka, hindi mo nirespeto yung tao. Ang sakit. Grabe, hindi man lang ako nirespeto nito. O, di ba? Ganun na rin yung ano mo eh. Pareho kayo eh. Ang na-offend at naka-offend, pareho lang din ang level eh. So hayaan natin na ang salita ng Panginoon, ang sundin natin. Ito sinasabi ni Jesus Christ. Ito yung sinasabi niya sa atin na dapat natin gawin at matutunan. Ang sabi rito, 1 Peter 2:24,
First Peter chapter 2, 24. Mga kapatid, lahat po tayo walang exempted dito. Lahat tayo check natin ang puso natin. Baka mamaya, okay, sa tingin mo, wala kang ginagawang masama sa kapwa mo. Siya may ginagawa sa iyo. Pero, iba na rin eh. Alam mo, isa sa mga nakita kong nagiging, ano ba tawag dito? Nagiging cause. Bakit sumasama ka ng loob? Hindi ka nire-respeto. Ano pa? Na ano ka? Na bypass ka. Sa mga gawain niya na, sa Panginoon, yung mga ganyan. Biro mo, naglilingkod tayo pare-pareho, pero, lo, parang ako yung may hawak nun, bakit siya na yung gumagawa? Mga ganyan. Na-bypass ka, na-open ka, di ba? Nasaktan ka, biruan. Yan yung mga bagay na nagkokos sa atin ng hindi pagkakaunawaan. Hindi naman yan katulad na nabangga mo lang siya eh. Tapos hindi ka nag-sorry. Minsan hindi natin sinasadya na bangga. Pero ito yung ginagawa na sinasadya para masaktan yung tao. Meron kang favoritism. Oh, yung galing ni kapatid. Wow naman, nakaka-bless naman siya. Sa lahat sa atin dito, siya talaga yung nakaka-bless. Parang nagkumpara ka. No, no yan sa Panginoon. Na nagkukumpara tayo, lahat tayo naglilingkod sa Lord. Mas maganda nga, oo, i-appreciate mo yung mga kapatiran. Pero, sabi nga, di ba, kahit na wala mag-appreciate sa'yo, hayaan mo ang Lord na siya ang mag-appreciate sa'yo. Ma-receive mo yung appreciation ng mga tao, tatanggap mo na yung yung reward mo dito. Pero kung ang Panginoon ang mag-appreciate sa iyo kahit walang nakakapansin, huwag kang masaktan. Huwag kang magalit. Hayaan mo ang Lord ang mag-comfort sa iyo. Sa panahon na ikaw ay nalulungkot at nalulumbay, hayaan mo ang Lord ang mag-comfort sa iyo at magpalakas. Sabi po rito, 1 Peter 2:24, tama, 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasa niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sorry. I think hindi ito. Ito pala, 23 pala. 23, hindi 24. Sorry. Lumagpas lang na isang verse. Nang siya'y insultuhin, hindi siya gumanti. Nang siya'y pahirapan, hindi siya nagbanta. Sa halip, pinaubayan niya ang lahat sa Diyos na makatarungan kung humatol. Sabi naman ng iba, Diyos siya eh. Di- Kaya niyang gawin yan. Kaya nga itinuturo sa atin ng Panginoon na maging ganito rin, kahit na ano nang gawin sa iyo, masakit na, di ba? Yung kay Peter Tanchi nga, ni-rape yung anak. Kung mangyari sa atin yan, ang hirap niyan, di mo alam kung anong gagawin mo. Pumatay sa magulang mo, katulad ng kay Cherry Pipe kasi, hindi rin natin maano kung paano natin patatawarin yung tao. Meron tayong mga experiences na mga pinagdaanan. Di ba? Hindi ka nirespeto ng mga anak mo, meron mga ginawang hindi maganda. Yung magulang mo naman, ganun din. Paano gagawin natin? Ito lang ang sinasabi ng Panginoon, no? Yung ginawa niya, matutunan natin gawin. What if si Jesus Christ nasa kalagayan mo, anong gagawin mo? Siyempre, ito, patatawarin niya yung tao. So, ganun din ang gawin natin. Ang hirap, pero ito yung tinuturo ng Panginoon sa atin. Last verses na babasahin natin sa Matthew 5:46 to 48. Matthew chapter 5 verse 46 to 48. Sabi po rito, sige po. Sabi rito, kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang yung mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil na buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa niyo higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo gaya ng inyong ama na nasa langit. So ito yung sinasabi ko sa inyo, baka mamaya ikumpara tayo ng mga tao sa mga ibang hindi mananampalataya. Walang nabago sa'yo. Siya, uma-attend dyan sa JCM, umaakit sa hagdanan. Alam ko, nakikita ko yun every Sunday eh. Pero pag lumalabas na ng church, wala naman nabago, ganun pa rin. Chismosa, chismoso, palaaway, mainitin ang ulo, palamura, nagsusugal, at kung ano-ano mga ginagawa. Nakita ko yan. May pamilya na yan, pero may kasamang iba sa labas. Di ba? Wala tayong pinagkaiba. So, kung ang mga taong nakasakit sa atin, hindi natin patatawarin, anong pagkakaano natin ang mamahalin lang natin yung mga taong nagmamahal sa atin? Ay, hindi niya ako pinansin. Mahal ko pa naman siya. Di ba? Nasaktan ka pa. Kasi ang gusto mo lang magmahal sa iyo, yung minamahal mo.
Parang kanta, di ba? Yung mahal mo, iba minamahal. Tapos yung mahal niya, iba rin yung minamahal. Nagmahal ka pero ikaw walang nagmamahal sa'yo. Ang sakit, di ba? Pero ang tanong dito, ang Diyos ba, hindi kanya minahal? Sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa iyo, nangyari sa atin, tinanggap tayo ng Panginoon. Una siyang nagmahal sa atin. Una siyang nagtiwala sa atin na mababago tayo sa karakter natin. Kahit hindi ka ibig-ibig, inibig tayo ng Panginoon. Kaya kung sino man may mga tao na nakasakit sa atin na hindi magaganda, until now, kapatid, ang laki na ng ugat, puno na siya eh, taon na. Ah, Actually, yung puno hindi nagbunga. Bakit? Kasi ang pangit ng pagkakaano ng puno kasi nga yung ugat, puro galit, puro sama ng loob na nasa puso natin. Kaya bilang mananampalataya, makita sa atin yung pagkakaiba sa mga di mananampalataya. Mga kapatid, inuulit ko, hindi exempted ang mga pastors, ang mga leaders, ang mga manggagawa kapag nakaranas tayo ng sakit sa puso natin. Kaya lagi nating babantayan ang puso natin. Masasaktan tayo, yes, tao tayo. Mahihirapan tayo, mapapagod tayo, pero huwag nawa na magtanim tayo at hayaan natin na lumago ito, lumaki ito, maging puno na punong-puno ng galit sa puso natin. Kaya nga, mas mahirap sa mga naglilingkod sa Panginoon na until now, nagtuturo ka patungkol dito sa pagpapatawad pero hindi buhay sa iyo ang magpatawad. Hayaan mo na. Humingi ka ng sorry, tapos siya may kasalanan. Pastor, wala naman akong kasalanan. Tapos ako hingi na sorry. Okay lang yun. O sige, pastor, susundin kita. Hindi, wag akong sundin mo. Sundin mo yung sinasabi ng Panginoon na magpatawad ka. Pastor, humingi na ako ng tawad, pero wala siyang ginawa. Parang masama, galit pa siya. Hayaan mo na. Pero ikaw, yung ginawa mong pagpapakumbaba, ikaw ang panalo. Ang sino mang nagpapakumbaba, ang siyang panalo sa Diyos. Pero kung nagmamalaki ka, kapatid, wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Wala tayong pwede sabihin na, wala akong kasalanan. Ang hirap. Pero kailangan gawin natin sapagkat ito ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Nagpapakumbaba ang siyang laging panalo. So kung hindi ka nagpapakumbaba, talunan ka. Kung hindi ka nagpapakumbaba, talunan ka, kapatid. Hayaan mo na lang na magmalaki iba dahil itinataas nila ang sarili nila. Pero ang Diyos, itataas ang mga inaapi at binababa ang mga nagmamataas. May nagtanong sa akin na isang kapatiran, Pastor, bakit ganun? Sinusunod ko naman ang Panginoon. Bakit ganito pa rin ang nangyayari sa akin? Parang hindi niya ako binibless. Samantala nakikita ko yung mga iba, sila binibless ng Panginoon. May ginagawang maganda sa kanila. Dahil ba sa makasalanan ako dati? Humingi naman ako ng sorry sa Panginoon. Paano ba yan, Pastor? Alam mo, sabi ko sa kanya, magpatuloy ka lang na magtiwala sa Panginoon, maglingkod sa Panginoon. Huwag mong isipin yung mga nangyayari sa iyo. Hinalimbawa ko nga yung kay the rich man and Lazarus. Si Lazarus, napakahirap, naghihirap, di ba? Nilalait-lait na mayaman. Hanggang sa uling sandali ng kanyang buhay. Nabago ba yung nangyari kay Lazarus? Di ba hindi? Hanggang sa uling sandali ng kanyang buhay, mahirap siya. Ano ba yan? Nilalawayan siya ng aso, tapos yung mga kinakain niya ay kung ano-ano lang na nasa kalsada. Ang mayaman, mayaman pa rin nung mamatay. Nasa kanya lahat. Pero nagkaroon ng kabaligtaran pagdating sa ikalawang buhay. Naghihirap sa impyerno ang mayaman at si Lazarus ay nasa magandang buhay. So hanggang sa uling sandali ng buhay natin, mga kapatid, magpatuloy tayo. Huwag tayong bumitiw. Dahil ako naniniwala ako, ang salita ng Panginoon totoo, siya ay He is the same yesterday, today, and forever. Ang kanyang mga salita ay totoo. Kung paano nakilala mo siya at uminit yung apoy mo sa paglilingkod sa kanya noon, ganun din dapat ngayon. Kahit na may mga pagsubok. At ganun pa rin sa susunod, sa mga darating na panahon. Huwag mawala yung ningas ng apoy mo ng paglilingkod sa Lord. Kaya nawawala tayo sa ano natin relasyon natin sa Panginoon kasi nga nababago dahil sa meron pa tayong kinikimkim tinatago sa puso natin. And mga kapatid, ano man ang mangyari, focus lang tayo ang ating mga mata sa Panginoon.
So sundin natin kung ano sinasabi, magpatawad, humingi ng tawad, unawain at intindihin ang mga kapatiran. Napakahirap, pero kung kasama natin ang Panginoon, magagawa natin ang lahat ng bagay. Last verse na babasahin ko, and pakiready na po yung ating mga communion elements. Romans chapter 12, verse 17 to 19. Romans 12, 17 to 19. Sabi po rito, huwag niyong gantihan ng masama ang masama. Sa halip, sikapin niyong mamuhay ng marangal. Hanggat maaari, makisama kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Di ba ang sarap naman po talaga na may pagkakaisa, unity? Yung pupunta ka sa church, masaya ka. Galing ka sa bahay mo na magulo. Meron nga mga kapatid na naaalala ko nga, hindi na ako magbabanggit ng pangalan na nakakausap ko na, Pastor, masaya ako dito sa church. Kapag ako nasa bahay, ang dahil pagsubok, dahil pinagdaraanan, pag nandito sa church, masaya po ako nakasama ang mga kapatiran. Nawawala yung mga problema ko. Di ba ang sarap po nun? Eh paano kung ang laki na ng problema mo sa bahay, pagdating pa sa church, ang laki pa rin ang problema mo. Hindi ka na na hindi ka na nawala ng ng paghihirap sa mga nangyayari. Ang sarap na mapayapa. Ang sarap na nagtutulungan, nagkakaisa. Meron tayong malawak na pangunawa sa mga kapatiran. Hindi yung kung ano yung gusto mong mangyari, kundi kung ano yung gusto mong mangyari ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan nyo yan sa Diyos sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang maghihiganti, sabi ng Panginoon. At huwag nating babanggitin, huwag nating gagamitin ang verse na ito para sa paghihiganti. Minsan inaano natin, tama, biblikal, nakalagay. Pero hayaan ko na ang Diyos ang maghihiganti, sabi ng Panginoon. Manda ka, may mangyayari sa'yo. Diyos ang maghihiganti para sa akin. Hindi ganoon. Nasa na pagpapakumbaba doon. Hayaan mo lang. Gawin mo lang. Sundin mo lang ang Panginoon and then ang Lord. Akong pray, kaya nga sinabi ng Panginoon na ipag-pray natin yung mga nagpe-persecute sa atin. Bakit? Kasi habang buhay may pag-asa, kapatid. Ayaw mo ba silang ma-born again? Ayaw mo ba silang makakilala sa Panginoon? Kasi masama yung ginawa nila sa'yo. Pagdating ng heaven, magkikita kayo. Eh buti kung pareho kayong kung mapunta ka sa heaven kasi may galit ka pala sa puso, 'di ba? Pagdating doon, punta dito ka. 'Di ba? Masamang tao ka. Grabe ka nga manlait, grabe ka nga magano. Tapos nandito ka, hindi kita ina-expect ka. Baka sabihan ka ng Diyos na, hindi mo ba inaano na ba't ka nandito? 'Di ba? So, tayo mismo mga kapatid, gawin natin, sundin natin ang sinasabi ng Panginoon and bahala ang Lord. Hayaan mo ang Diyos ang gumalaw at kumilos. Katulad nga ng message ko nung last Sunday na ako yung nagsalita na tayo ang nagtatanim, tayo ang nagdidilig, nag-aalaga ng halaman, pero ang Diyos ang nagpapalago. So wala po tayong part doon. Hindi inaayos natin, tinitrim natin ang halaman, binibigyan natin ng fertilizer para magbunga, pero ang paglago ng halaman, ang Diyos ang gumagawa. So ganun din po sa tao. Huwag mong sabihin na hindi na mababago ang tao. Habang buhay may pag-asa. Habang buhay sa Panginoon ay laging may pag-asa. Sige po, manalangin po tayo. At ituloy na rin po natin ang ating panalangin sa communion. Praise you, Father God. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyo, O Diyos, sa kabutihan niyo sa amin. Lord, ang hirap, pero ito yung dapat namin gawin. Ito yung gusto niyong gawin namin sa aming mga kapatiran, lalo na yung mga taong nakasakit sa amin. Lord, patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Higit sa lahat, Lord, kayo ang nasasaktan namin sa tuwing kami nagkakasala. Lalo na yung mga paulit-ulit na kasalanan na nagagawa namin. Patawarin niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami magpakumbaba, ma-release yung mga bagay na nasa puso namin na hindi kalugod-lugod sa inyo, Panginoon. Pinapalaya namin ang sarili namin, Panginoon, sa lahat ng mga gawa ng kaaway. At ayaw naming mamuhay ng katulad ng pamumuhay ng hindi mananampalataya. Sapagkat kami inyong anak, makita sa amin ang pagkakaiba na kami ay mayroong pagpapatawad at paghingi ng tawad sa aming puso at nababago ang karakter namin. Maraming salamat po, Panginoon, sa salita nyo at sa mga taong nasa
online ngayon, maging dito sa Zoom, Lord God. Dalahin ko po, Panginoon, na gumalaw at kumilos kayo sa kanilang mga buhay. Kung merong mga spots sa puso ng bawat isa na galit, sama ng loob po o gustong magiganti, Lord God, kayo po, Panginoon, ang mangusap sa bawat isa at ma-realize nila at matutunan nilang humingi ng tawad at magpatawad. Maraming maraming pong salamat. And Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyo sapagkat inaalala po namin, katulad ng ginawa niyo sa huling hapunan, na yung ginawa niyo sa buhay namin, Panginoon. Sa lahat ng mga pasakit, paghihirap, Lord, hindi kayo gumanti. Pinatawad niyo pa ang mga taong gumawa sa inyo ng mga masama. Ito yung word na sinabi niyo, Lord, eh. Patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So kami rin, Panginoon, ganun din ang maging katulad ng karakter namin. Salamat po, Lord God, sa pamamagitan ng kamatayan niyo kami ay naligtas at nabuhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.